Dumating na sa bansa ang labi ng OFW na pinatay sa Saudi Arabia. Umalalay sa pag-uwi ng labi ni Marjoret Garcia ang grupo ni OWA Administrator Arnel Ignacio at Kabayan Party List Representative Ron Salo. Mula sa cargo terminal sa Parañaque City, dadalhin ang labi ni Marjoret sa kanyang bayan sa Pangasinan. Isang hero's welcome ang inihanda ng OWA bukas para sa kanya. Bukod sa gastos sa burol at libing, sasagutin din ang pamahalaan ng scholarship para sa dalawang anak na naulila ni Marjoret. Si Marjoret ay pinatay umano ng kanyang katrabaho na isang African national na ngayon ay nasa kustudiya na ng otoridad. Sa ibang balita, bilang suporta sa kampanya laban sa iligal na droga, ipapalabas na sa lahat ng Mega World Cinemas ang bida advertisement ng Department of the Interior and Local Government. Mismo si DILG Secretary Benher Abalos Jr. ang nanguna sa screening sa pakikipagtulungan ng Mega World Corporation. Mapapanood din sa mga LED walls ang bida campaign. Samantala, may babala naman si Abalos sa posibleng paglaganap ng drug money ngayong papalapit ang 2023 barangay at SK elections. Once magpadala ang kandidato sa malaking pera sa droga at itong perang ito ay gagamitin para manalo siya, asahan nyo yung barangay nyo, magiging drug haven yan. From that barangay, baka yung kapitan niya, tumaas pa ang ranggo niyan. Wala na, mahihirapan pa tayo rito. Kaya ngayon pa lang, huwag nyo nang payagan ito. Huwag nyo iboboto ganitong klaseng tao at higit sa lahat, huwag kayong magbebenta ng boto ninyo. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa Visayas mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat, Naomi, og maayong adlong Biyernes. Vice Presidente ug Education Secretary Sara Duterte miduo sa Sugbo alang sa 2023 National Literacy Conference. Gitambungan ni Vice Presidente ug Education Secretary Sara Duterte ang 2023 National Literacy Conference. Dulaan sa 500 ka mga school superintendents, regional directors, principals, DepEd officials, mga representante sa mga NGO ug mga opisyal sa mga LGU ang misaksi sa maong kalihukan. Sa iyang mensahe, gipahimugatan sa Vice Presidente ug Education Secretary ang edukasyon ug ang literacy adunay katampo sa nasudnong seguridad. Education and literacy are essential for national security. A well-educated and literate population is more equipped to address the challenges and threats faced by a country. It enhances the capacity of individuals to understand and respond to national and global issues such as climate change, economic instability, political conflicts, and war. Subay ni nga balita, malipayong gipahibaw sa kadagkuan sa DepEd Region 7 nga nagmalampuson ang gipahigayong 2023 National Literacy Conference sa Sugbo. Kini ang gibutyag ni DepEd Region 7 Director na si Dr. Salustiano Jimenez. Tumong sa kalihukan nga mahisgutan ug mapahimugatan ang dakong tabang sa mga tunghaan ug komunidad alang sa literacy sa mga tinun-an. Ang tema karong tuiga, Building a Culture of Literacy, the Power of Communities as Catalysts of Literacy Development. With this literacy, that the culture will be sustained and it will really make a difference in the lives of everyone, not just the learners inside the classroom, but across group age or age group and status in society. So it was emphasized as well that the role of every stakeholder, across stakeholders, both internal and external, also have a great impact for the sustainability of this program. Because if everyone are educated, and all are literate, so our country, of course, will progress and will be developed. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.